Hello guys, so I'll be sharing Celine's journey. Celine was born via water birth and after niya lumabas, hindi niya kagad na-open yung eyes niya. Sabi ng midwife ko, baka galing lang siya sa birth trauma kaya hindi niya kagad na-open yung eyes niya. At dumating na nga din yung doctor at hindi din niya ma-open yung eyes. Kaya sabi ng doctor, after a few days at hindi pa rin nag-open yung eyes, ay bumalik kami sa hospital. And after 24 hours, ayan, pauwi na kami ng bahay. At makalipas nga ilang araw ay hindi pa rin na-open ni Celine yung mga mata niya. Kaya we decided na bumalik na ng hospital. At dito na kami tinapat ng doktor na baka hindi na-develop ng ayos ang eyes niya. And then the next day, ayan, nagpa-MRI kami. And it's confirmed na hindi nga na-develop ng tama ang eyes ni Celine. Dito na nga gumuho yung mundo namin. Ang daming bakit, ang daming worries. But it is what it is. Her condition is called bilateral microphthalmia. Meron siyang eyeballs but very, very small. Makikita nyo dito sa video na to na napakaliit lang ng pupil niya. That was so heartbreaking. And we were so devastated. But Celine is a very happy baby. And finally, we're seeing the ophthalmologist. At hindi din niya masabi kung paano nangyari to kay Celine. And look at Celine. She's such a lovely baby. And then we meet the Blends. It's called Blind and Low Vision Education Network New Zealand. They visit Celine every week to enhance her senses. And finally, after 4 months, we're seeing the ocularists para sa unang prosthetics ni Celine. Ang tawag dito ay conformers shell. And after nga nito, ay finally naimulat na ni Celine yung mga mata niya. Ito yung unang beses namin na nakita na open ang eyes ni Celine. Sobrang saya ng mga puso namin dahil sa wakas nakita na naming bukas ang mga mata ni Celine. At this point nag-a-adjust pa din si Celine but so far so good. After 2 months nga ay pinalitan na ang kanyang conformers ng mas makapal at mas malaki. Dahil minsan kinakamot niya yung eyes niya, natatanggal yung prosthetics. Pero kailangan din lang natin siyang ibalik sa loob para masanay siya. Marami nagtatanong bakit kailangan ni Celine ng prosthetics. The reason is to keep her eye socket growing kasabay ng paglaki ng kanyang face. And finally, ito na nga yung araw na magkakaroon na si Celine ng painted shells. This is Celine without the prosthetics. At sa point na ito ay ginagawa na ang eye prosthetics ni Celine. At kailangan na lang naming antayin na matapos yung prosthetics niya. Ganito ay tsura ni Celine kapag walang prosthetics. And finally, it's done. At kailangan nang ilagay sa kanyang mga mata. Bilang mami ni Celine, alam ko na hindi naman siya masakit na ilagay sa eyes niya. Nai-irritate lang siya na ilagay sa eyes niya. Pero very settled naman na siya after na mailagay na sa loob. And we are very much happy na we started this conformers journey in a very early age para mas maaga din siya na masanay. And moment of truth, finally, look at her beautiful eyes. It looks so perfect. And just like that, 1-year-old na kagad ang aming baby girl. 1 year since we started this journey. And everyday nagpapasalamat kami kay Lord kasi binigay siya sa amin. Lahat ng worries namin nung una namin nalaman ng situation niya ay napalitan lahat ng excitement. She never failed to amaze us every single day. Kung hindi mo alam na blind siya, hindi mo malalaman talaga na blind siya kasi she's growing just like a normal kid. She is so clever and she is so smart. Hindi man namin alam ang reason bakit binigay ito sa amin. One thing is for sure, we love her so much. Thank you for watching.